We're back. Namiss nyo ba kami? Grabe, namiss namin kayo. Namiss ba natin ang isa't isa? Namiss natin ang isa't isa. Ano ba nangyari? Ang dami. May niregla, may nagka-hormonal swing, may nagsumpong-sumpong. Namiss natin ang isa't isa. Oo. That's a given. Guys, kung mapapansin ninyo, no, wala kami sa usual headquarters namin. Yes. Kaya tayo nandito kasi we actually invited ourselves. Presented ourselves. Invited ourselves. We self-invited ourselves. So we're going to interview a doctor kasi itong person na to went into a different field of medicine. Correct. Okay. He is actually a jail medical officer. Yes. Hindi lang siya jail medical doctor lang. No? Meron siyang showbiz pass. Yeah. Meron talaga. Excited na tayo. Excited na tayo. Okay. And without further ado, let's welcome Dr. John Paul Corlonga. Yes! Say hi naman to our viewers or subscribers. Hello, subscribers. Yan. Okay, sige. Sige, let's give them a background. How did you guys meet? How do you know him? So, si John Paul, tsaka ako, housemates kami dati. Lang? Oo, sa Housemates Saragosa. ka. Okay. First year Pero ako. magkaibang kwarto. Pero same floor. Magkaibang floor? Hindi, magkaparas tayo ng floor. First year ako sa medical school, tapos siya third year. Ayun, naging close kami. Tapos wala. May bahayan kami dun sa dorm. Ganyan. Si John Paul, kumalak siya, bumibisita ako sa dorm mo. So, nakikita pa rin siya. Siya yung guy na tahimik. Pero nung wala ka, hindi kami ganun. Mahilig siya manood ng TV. So, tapos kailangan uupo na kami dun sa sala. Uupo na kami sa By the way, andito tayo ngayon sa... dito kami sa Bureau of Jail and Management Penology. Ba? Bureau of Jail Management and Penology. Can you state your name and your full rank dito sa BJN? I am Jail Superintendent John Paul Corlonga. And Jail Superintendent John Paul. At nakita mo naman yung mga nakasabit dyan, no? いざ尋常に勝負 Ano na ibig sabihin yan? Explain natin yung mga pins na sige. so ito yung uniform namin pagka special occasion saka sa regular days dito sa office. Okay. Ito yung simbolo ng as a medical officer. Ito naman mga colorful na nakasabit. Yan yung mga medals or mga commendations or achievement na nakuha namin dito sa Bureau, na binigay ng Bureau. Ito naman yung pinakamataas na training na natapos. Tapos dito yung mga advocacy. Tapos ito pinaka-favorite niya. Kasi? Utom na niya kasi. Oo, kasi ito yung palatandaan ng utom niya, guys. Areola to. Wow! Tapos Areola complex. Hindi, joke lang. Anong ibig sabihin nitong pin na to? Anong pinag-aralan mo nga dito? Yung officers executive course. Okay. Yun ang pinakamataas daw na pwede pag-aralan. May ibig sabihin At yung ito yung favorite mo, yung favorite mo dyan. One of the favorites kasi valedictorian ako dito sa No. Good job. Congratulations. Talaga. Hindi ka lang. Galing mo. Alam mo, minsan talaga, nakakabilib talaga. At this moment, something magical happened. Grabe. Ang bilis. Ang bilis. Alam paano yun. Uy. Okay, sige. Okay, saan tayo? May mas masana tayo. Sige. Hindi uminit, no? Kaya nga. Okay, sige. Alright, sige. Ako mang tatanong. So, interesting kasi na
nung med school, tinuruan kami about the community medicine, This is one aspect ng community. Etong prison, etong jail. Since this is still a part, although a neglected part, ng community. Yun nga it's interesting na, no one's touching this side of the population. And it's interesting to know na, someone like you actually took the challenge being a healthcare provider dito sa inmates natin. So, pero, what made you choose? Anong nag-decide sa'yo to sige, I'll be a jail medical officer? Ito ba yung gusto mo dating gawin talaga? Una, no. Hindi ito yung unang gusto kong or na plano na gawin. Dito yung path na in-ambition ko dati. Pediatrics or surgery yung pinagpipilian ko before. Pero dun sa isang tanong mo na bakit ito yung napili, actually, yung umpisa, hindi ko alam kung ano talaga sino yung gagamitin ko sa loob. Ko alam kung ano yung magiging role ko doon sa loob. O alam ko na manggagamot ako doon sa loob. Pero hindi ko pa na-absorb na mga PDL or inmate pala yung magiging pasyente. Ano yung PDL? PDL is the commonly used na term ngayon na persons deprived of liberty. Okay. Persons deprived of liberty. PDL. Instead of Inmates or prisoners. Hindi na ganun subscribers. Ngayon, PDL na yung tawag. More appropriate term. So, etong path na maging doctor ka for PDLs, wala talaga to sa wala talaga to sa plano. Wala. Okay. Kahit nung, di ba, nakapag-train ako ng ibang surgery for some time. Ortho for some time. Tapos nag-practice as general practitioner sa province namin sa Bulacan. Invited by a colleague sa Rizal, sa San Mateo, para doon mag-clinic. So nagpa-pass by lang ako dito sa Mindanao Avenue. Nakikita ko lagi yung building ng BGNP, pero hindi pa ako aware kung ano talaga yung function niya that time. So naging clinician ka before, nag-practice ka rin as GP, tapos ngayon doctor ka rin dito sa loob ng BJMP. How is it different as a clinician? Yung practice mo as a doctor sa labas, sa community, at dito, sa loob ng facility. Ang pinaka-big or uniqueness ng BGMP, siyempre yung mga kliyente mo, nasa close setting sila. Compared dun sa communities, siyempre sila yung nakakalaya or sa iba't ibang lugar ng gagaling, pupunta lang sa'yo. Dito, ikaw yung pupunta sa kanila. In terms of yung mga cases mo, yung mga usual. Actually, kung sa community, common lang yung kati-kati. Pero para sa isang nakakulong, malaking epekto na yun sa kabuuan ng buhay na habang nakakulong. Kati-kati, pero meron din dyan yung mga tuberculosis. Kasi crowded. Correct. So pagka nagbuga ka lang ng konting, pag inuubo ka, tapos nagbuka, may TB ka, pwede na ka na makahawa. Karamihan mga infectious diseases. Yeah. No? Kasi close quarters di ba? Yun nga din Isa. tatanong ko yung kunyari doon sa TB. Di ba may TB Dots program. So ikaw din nagmo-monitor na yung pag-inom-inom mo. Bali, nagte-train kami with the DOH or partner na local government, health government na agency. Tapos kami naman nag-train din sa mga nurses natin. Sa isang jail, ilang nurses yung meron? Yun yung isang challenge na BGMP ngayon. Tinatry namin na bawat facility, at least as far as I know, we have 484 jail facilities nationwide. Tinatry namin malagyan na at least 1 to 2 jail nurses per jail. Ilan kayong Ilan kayong tanong ko yung ratio ng doctor to 480 to 484 facilities. Ngayon, 24 doctors plus 2 psychiatrists. Okay. Siyempre sa psychiatrist, sa mga neuro and psychiatric concerns yung role nila. So yung 24 yung para sa clinical. So hindi lang sa inmates, pati sa personnel. Lahat yan nationwide. Empleyado nila. Ang dami rin. Ano pa, yung mga cases na nandun, pati yung mga hypertension, kayo din yan. NCDs, marami din. Up from the time na commitment, ni-screen kasi na namin sila kung ano ba yung possible na dadalhin nila sa loob or ano yung condition nila from laya to entering BGMP para may continuing of management pa. Para alam na namin kung ano yung gamot na ibibigay sa kanila kung sakali or ano yung kakailangan nilang mga medical attention para ma-manage namin sila habang nasa custody. So, pag may mga comorbidities na alam nyo, pwede silang magdala ng mga maintenance medication. Pwede na. Pwede. Tapos pag wala, saan yun nagagaling? Kung meron kaming available na yun yung kailangan nila, pwede. Or
merong pagkukusa yung jail unit mismo, mag-share, or yung nabubuo sa kanilang mga groupings sa loob, meron silang budget naman doon. So, nag-share. Magkano kaya yung budget na allotted per PDL sa gamot? 15 pesos per PDL per day. Per So, day. 15 pesos per Oh, PDL grabe, per no. day. Paano kung ang dami mong comorbidities? Kaya Wala. Correct. wala na. Antibiotics pa lang, wala Oo. na. For example, no, kung may hypertension ka, ano ba mga murang Mga anti-hypertensive? amlodipine lang na 10 milligrams. Amlodipine, Oo, losartan, losartan, no? May diabetes, ano lang. Magkano yun? meron naman nagdo-donate, pati DOH before nakakapagbigay din sila dati. Pero since nagkaroon na ng centralization yung DOH, bawat jail unit kailangan magkaroon ng strong link with their partner or counterpart sa LGU. Pag kunyari, there's a jail unit, tapos may isang clinic doon, tapos ilan yung patients na makikita per day? Dito sa 480 plus na facilities, based sa pag-ikot-ikot ko nationwide din, walang dalawang jail na magkapareho. So, Walang iba't iba sila ng itsura ng facility, iba't iba ng needs, iba't iba din ng mga medical concerns. So kung 15 pesos per day ang per PDL ang budget for healthcare, yung magkano naman per day yung allowance nila like for food? For food, ang alam ko na meron yan, 70 pesos per person per day. Per day? Pero alam ko, So, may lobby na pinapataas na siya. So 70 divided by 3 Kala ko naman per meal. Per day. per day. So magkano yun per meal? 70 divided by 3, 20 something pesos. 23. Ano kakainin? Anong bibili ko sa 23 pesos? Ano yung Oo. kanin? Kailangan Pansit kanin. canton, Sweet. pansit canton, Water. itlog, o siguro isang latang sardinas, tapos damihan mo na lang miswa tsaka tubig, tsaka maraming kapon. Dun sa practice mo since 2014, ano na yung pinaka parang complicated case na medical? One time, you have to decide, kasi di ba, PDL inmate, big sabihin nakakulong. Meron pa siyang stage 4 cancer of the colon. Tapos, yung PDL na yun, hindi ko siya makakalimutan kasi siya yung isa sa unang mga PDL na dinalaw ko mismo sa ospital. Kasama niya yung nanay niya since siya lang yung nag-iisang anak. Iiyak yung nanay sa harap mo, sasabihin, Dok, baka pwede mong tulungan kasi para sa bahay na lang siya mawalan ng hininga. Okay. Pag ganun ba, papayagan yung umuwi sa bahay? Tinawagan ako nung jail para ma-assess siya. So, doon ko pa-practicein yung medical independence ko para sabihin or i-advise yung warden for humanitarian consideration. Baka okay lang na iuwi siya. So far, ang nabalitaan ko doon, hindi siya nauwi. Kasi after a few days, Passed away. pass away. Kasi Ang- stage 4. Ang hirap Ano lang nun, yun, no? 20, less than 30 years old. Ang bata. Grabe, no? Ang hirap nun kasi parang PDL siya, but meron siyang ailment. At the same time, yung consideration kung iuwi mo ba siya, papayagan ba natin siya na umuwi? Are we sure that he is not in any capacity at all na maging threat? Na parang gano'n. Bedridden na kasi siya. Yes. So, yun yung mga na doon. But yun talaga, yung may mga sakit. Correct. Diba? But are there instances that PDL would pretend to be sick just kasi I could imagine in the clinics, it's more comfortable than the, di ba, jail cell. May ganon. May mga instance na as a doctor kasi dun sa training natin, nakita natin agad kung malingering ba siya. Meron ganon, pero as a practitioner sa jail, na intindihan ko sila na yun lang kasi yung chance nila para lumabas dun sa selda nila. Correct. So, baka wala silang dalaw, wala silang nakapausap po. So, yun yung magiging reason nila para sabihin sa nurse na may masakit sa kanya kahit wala. Wala na. Para makapag-ausap lang siya ng iba or makapagpa-consult siya kahit wala. Kung bagay iniintindi mo na lang. Napaka-understanding talaga niyan. Napaka-understanding. Oo, totoo naman. Kawawa naman siya, diba? So nangyari yun. May mga ganun. Nangyari yun. Has it ever happened na sa'yo, na na-experience mo na? Nagkaka-trust issues ka ba sa kanila? May nakakausap ako ibang personnel na yun yung isa na concern.
Kaya babantayan ka pa nila pag pumasok ka doon sa selda kunwari. Ako kasi, magpapaalam lang ako doon sa warden or doon sa mga personnel. Papasok ko doon sa selda kasi kailangan ko din i-check kung tama ba yung bilang nung toilet o nung CR. Kasi health concern yun. Ano yung itsura nung palikuran nila, nung kainan. Hanggang ganyan, ano? So, ikaw din ang Kailangan kasi siyang natin. Kasi baka doon nang galing yung mga cause. Kasi may mga jail na salitan lang sila ng oras ng pagtulog. Dahil sa sobrang late ng jail, tapos dapat 10 lang, pero 20 or 50 sila sa isang loob. Sa loob. May time na ba na na-endanger mo yung life mo or Safety meron na mo. ba o may scenario na ba na may nangyari? So far, sa experience ko from 2014 up to now, wala pa ako na-experience na ganun. Although, Buti na meron one time na nag-jail visit kami, nagpunta kami sa loob ng jail. Pero the next day or a week after that, nilusob siya para merong e-escape na PDL. Pero wala na kami doon. After, few days after yung visit. So yun na yung yung pinakamalapit. Or for example, nasa clinic, tapos black din ang ban. Oo, Pasyente, parang ganyan. gano'n. wala naman. Wala naman. Wala naman. Kasi nga siguro naghahanap sila ng aruga. So, mapag-aruga ka. Tanong, bakit? Oo. Ano, if you would just give us an idea, taking care of PDLs, do you think they are being given priority? Or are they considered pa rin at all? Medyo mahirap yung tanong na. Pero, kung si BJMP yung tatanungin, ginagawa naman lahat ng kakayanin para mapagtanggol or mabigyan talaga ng kahit anong services si PDL. Dati, may mga experience ako or kami na pagka naglalobby, for example, sa Congress, nakakarinig lang kami ng comment na kumpara sa education at saka sa PDL or sa jail, sino ngayon yung bibigyan ng budget? Or sino yung magiging mas priority? Siyempre, hindi na makikita si jail. Si education na lang ipapriority. Kasi ano daw ba yung mapapala nila dito sa mga wala ng hope or salot ng lipunan. Yung ganong labeling. Label, no? Okay. And do you think that makes it harder as a BJMP medical officer Yes. to provide healthcare sa mga... Kasi pagka hindi ka nabigyan ng sapat na budget ng government, although nagbibigyan naman sila, pero hindi siguro yung gusto namin or nilalabi namin. Kulang pa rin siya kasi para mabigay mo yung tunay na management at healthcare services dun sa certain condition or certain illnesses or disease. Dapat kompleto sirkados kasi alangan naman dikahon lang or kung saan ka lang pipitas ng gamot para sa... Alam mo, hindi lang sa BJMP, no? I think even in other government facilities like government hospitals, no? In a resource-limited setting, you will go around na parang gagawa ka ng iyong paraan, ano? Parang maitawid mo lang, you're taking care of these patients, no? The thing kasi, ito pa nakikita ko dyan na, PDLs, kapag nasa loob na sila ng facility, parang mayaman ka man o hindi, pare-pareho kayo ng footing. Di tulad sa hospital, pag mayaman ka, I can pay. Pwede ko magpa-private patient. Dito kasi hindi. It's an equal footing situation. There are certain policies, but in as much as parang minsan, just to provide what is necessary for the patient, gagawa ka talaga ng paraan. So I think parang doon papasok yung how compassionate you are, no? Sa person. Yeah. Very compassionate naman to si Dr. Barlongan. Which is, by the way, Wala ba kayo napapansin? Pakita mo yung face mo. Siya lang naman ang naging katunggali ni John Lloyd Cruz. Dati siyang sumali sa Star Circle. You show your face, Dati siya sa Star Circle. Ang kabash niya nun, si John Lloyd Cruz. Dapat maging gaba. Oo. Kwento may nangyari. So nag-audition ka. Nag-audition ka. Tapos, anong ginawa? Video, interview, yun. Pero walang talent for it. So you just walked in and paano may announcement ba? Alam Paano? ko nun may announcement, tapos pumila.
Tapos kung sasarada yung gate, di ko alam ba't nakasama ko na sa napapasok. So you really wanted to go into show Nung business? time na yun, parang Talaga? Why? wala lang. Gusto ko makakita yung tsura ko sa billboard sa TV. Talaga. Which is, by the way, ito yung picture niya noon. Yan, magpapakita natin siya. Ayan, yan ang picture niya. Nung panahon na yun siya ay nagsushow. Dalawa na lang sila ni John Roy Cruz. Okay. Tapos nag-aabang na siya. So si John Roy Cruz yung nanalo. Pero totoo yung promise. Okay, let's say, natuloy ka ng show business. Magme-med ka pa? Baka mag-mint. Magme-med ka pa rin. Talaga Ay, gusto mo rin talaga maging... Ano na ito? Ano? Baka lang ngayon Kung natuloy siya mag-artista, sinong gusto mong ka-love team? Bukod kay Ayman. Hindi ko kinain, guys! Siguro si Liza Soberano. Karoon ka ng pelikula nun, anong gusto mo? Romance, horror, action. Siya yung babae, siya yung multo sa banga. Siya yung Tiana. Kaya ba? Sige. Parang mga James Bond. Yes, ikaw na yung Bond girl. Okay, so- Pag-artista. Pero Diba? nag-med siya. So, nung hindi ka tinanggap, ano naramdaman mo? Wala lang. Move Okay on. lang daw. Wala naman PBB, mahaba yung tila, hindi naman. So, gusto mo talaga sana mag-artista, Wala. mag-commercial model, gano'n. Meron akong commercial. Oh, wow! Ano yung commercial ka dati? Dalawang Jollibee ata, tsaka dalawa. Dalawa, i-research natin. Oo, lang yun, parang ganun lang ako kalit dun sa May pangalan pa, Jollibee. saka Smart, at Telecom Camp. Dalawa. Magkalap. Globe tsaka Smart. Ayaw mo pa. Pero extra lang yun, extra. Noong time na before tayo mag-med. No, after me. Talaga? Doctor ka na? May nag-invite kasi na friend, kaya ako na. What do you do naman for fun now? O, di ba, syempre, super toxic na ng work mo here. Ano lang ako kasi house body lang talaga ako. Pero mahilig ako sa mga adventure, mga talon-talon na falls. Adrenaline Zipline. junkie. Sige. As a BJMP medical officer, Mm. may mga fulfilling moments ka ba? Yung simple na mag-thank you yung ginagawa. Kasi kaya ako nandito din. Di ba, pagka nasa practice, expected naman na may payment. PF. Yung MPF, yung pasyente. Inisip ko rin na parang hindi ko siya, ayoko ng ganun. So, ito yung naging kapalit. Kasi kahit dito sa BJP, meron ko ng salary. Ibig sabihin, walang binibigay na kapalit yung patient. Correct. Yun, simpleng thank you lang dun sa PDL at yung mga nagre-refer na nurses. Kasi ang mga first liner namin sa mga jail, mga nurses, magre-refer sila sa amin. Tapos after nun, magte-thank you sila kasi at least merong sumagot dun sa message na Sa referral. Sige, was there ever a time na talagang it crushed your heart? Talagang you will never forget na, oh my God. Sobrang frustrating Oo, sa'yo. awang-awa ka, gano'n. Siguro yung para makapagbigay ng quality na health services kahit na ganun sila. Siguro yung pinaka-frustrating. Kaya ginagawa namin lahat para mabigay yung kahit pa paano, yung kaya namin ibigay. Kung lalabas tayo ngayon tapos sabihin nyo dun sa palengke, alam niyo ba kung ano yung BJP? Hindi. Kasi akala nila police. Only because na halos pareho kami ng uniform. Pero akala ng public, ang police yung si BJP. So, yung awareness ng community, hindi pa ganun. So, ginagawa ni BJP, nagpapakilala. Ako, hindi ko talaga ma-differentiate yung pagkakaiba ng PNP, BJMP. Ang pinaka-basic lang na difference, ang Bucor, Bureau of Corrections, under siya ng Department of Justice. Si BJMP, Bureau of Jail and Management Methodology, under siya ng DILG. Sa BJMP, 3 months to 6 years na custody. Si Bucor, more than 3 years and above. Tapos yung sa PNP, Mga sila yung custodial nag-ano. centers. May Yung mga- pag may na yung huli, acute doon muna. yun. Pag may court order na, tsaka malilipat Dadalhin sa sa BJ. inyo.
Do you see yourself you will retire in this career? I will stay here as long as kaya. Ang iniisip ko na lang, ano after. Ayun na yung artista. Oh, mali Dito po, na diba? papasok yung ano mo. Maging ano ka. Nag-artista ka na. Correct. Okay, pero kunyari, newly grads, medical students, they want to like venture into this. Paano ba yung Is next it step? hard? Personally ulit, parang nakita ko na mahirap mag-encourage. Yeah, encourage. Tapos meron pa mga offer abroad, lalo na sa mga nurses din. Maraming nag-abroad. Pati yung nurses namin, meron din umaalis. So, kaya lalo nagkukulang. Kulang na din yung nag-a-apply ng mga jail officer 1 na nurses. Nahihirapan kami kasi marami ng kalaban sa labas or sa ibang bansa din. Ganon din sa doktor. Hindi namin masabi na appealing or lucrative for them. Pero kunyari, magkukumbinsi ka ng isang medical doctor. Or sa isang tao na kakapasa lang ng board exam. Nakakapasa lang ng board exam na medical, nursing. Paano mo sila i-convince? Anong sasabihin mo na para mag-join sila ng ano ninyo, organization? Tinanong ako ng ganyan noong isang head na para i-convince yung in-interview na nag-apply ng doktor. Huwag i-expect kung ano yung in-expect mo doon sa mga practice sa clinic or sa hospital. Pero ang tanging magagamit mo lang kasi yung compassion at dedication. Kasi at walang hihinging kapalit. Merong uniqueness si jail setting compared doon sa medical practice outside. Kasi yung medical practice outside, hindi mo makukuha dito. So hindi ko siya sasabihin na encouraging. Or appealing. I think yun yung doon, parang good to say ba na there's nothing lucrative about this jail medicine. Pero kasi, it all boils down kung ano ka as a person. It no? depends on how you look at it. What are Correct. you striving for? Are you Correct. striving to be rich? It's not going to be Correct. here. No, If you're striving to help a lot of people, this is the one for correct. you. If I am a doctor, ano ba ang objective ko? Ano ba ang mission mo? Parang gano'n. Para to get into this Correct. his line of duty. Two words nga daw compassion and dedication. So, totoo lang I have high respect. Yeah. Sobrang I have high respect. Nung pumayag siya na nag-message ako, And then you know how it started because we were thinking, diba, as Brandon, sino bang interesting? It's not all about going into clinical practice. It's not all about making money. Tsaka nakaka-proud na nag-excel pa siya sa lahat ng ito, Victorian. Victorian sa pinakamas na pag-aaralan. To serve the underprivileged, not only the underprivileged, but those people who are denied of liberty. Yes. Tapos, na wala naman silang pabibigay sa'yo in return, di ba? But there you are, you put yourself into that situation. Not knowing also if it's safe ba yun? Correct, oo, correct. Threat for your Correct. life. When I asked the question na parang, what's fulfilling about this job? Sabi nga niya, simpleng thank you lang. So talagang I have high respect for that, sa totoo lang. So, She was telling earlier, ang dami niyang regions na pinupuntahan, di ba? We were going around. eto, kung hindi ka nag-doktor, ano ka? Artist. Artista. Artista talaga. Pero ngayon, di ba, nag-uusap Di tayo ba, kanina nung after retirement, congressman or politician. Oh, talaga? Alam mo bagay nga din sa'yo. Ready ka ba? If ever maging ready ka. Power couple ka ba? Politicians, right? Mga kababayan! Burlongan po ha, para sa ako. Diba? Bagay na bagay sa akin. Kasi tignan mo, tikas. Diba? Tapos tatayo lang siya. Tapos ako na yung babangkada na. Yung pala Mga bulakenyo! Diba? Kumusta kayo dyan? Kita mo na yung future. Kita mo na agad yung retirement program mo. Sa akin pa lang. Pero no, he really wants to serve, no? Parang talaga yung... Nasa character niya talaga. Kasi diba, yan. Okay. John Paul, thank you for this interview. Thank you so for much. granting us, sharing us your time. I know you're a very busy man.
But thank you for providing us the space, and we really appreciate it. So if there's one thing that you want to impart to our Scrub subscribers, what is the takeaway message? What do you want to tell them? Your message to the society, to our followers, viewers. Siguro bilang nandito sa BGMP, itong isang symbol na to, yellow, ito yung second chance. Dun sa mga na bibilanggo nating kasama sa community, syempre, depende yun sa kung paano natin sa i-forgive, depende sa intensity nung ginawa nilang crime against the family, community, or society. Pinupursige naman ni BGMP kung paano yung tamang classification para mabigay sa kanila yung tamang management and rehab in the sense na preparing them pagka pinalaya na sila, ready sila harapin ulit kung ano yung mga hamon ng community. So sana, tanggapin natin sila. That's the yellow ribbon. I like that. The second chance. Second chance. Right? Sa BGMP or sa mga PDL natin, sa health, advocacy namin yung ngayon, pinaglalaban namin, prison health is public health. True. And dapat, no one will be left. No wonder. That is so nice. That is nice. It's really nice. Isang saludo kay Dr. John Paul Borlongan. Superintendent John Paul. Tayo, even though we did not choose to be here at BGMP like the option, but I guess in our own field, we just practice compassion. No? Yes. I think it will be true to all. No? Yeah, because how can you be a doctor if you're not compassionate? Even if you're not a doctor, how could you be a human if you're not compassionate? Right? Right? I agree. Maraming salamat, Dr. John Paul Borlongan, for it's an honor, and are you proud? Sobrang proud so ako. proud. If you could turn back time, would you? Hindi na naman second chance. Anyway. Alright, maraming salamat, and thank you very much for this episode, and to our subscribers, thank you very much for being with us. Yes. And this is your another episode with After Scrubs, and my name is Claro. My name is Anne. My name is Ayman. And I'm Dr. Paul Borlongan. And this is After Scrubs! Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.